Praise God, it's a great day and we are happy na kasama namin kayo ngayon. Thank you for being with us. Please stay and we believe that this faith, the measure of faith God has given us, will going to work and receive every promises of God that He said for us. Praise God. Today, magandang ating pag-aaralan, working faith. Hallelujah! Ang pananampalatayang may bunga, ang pananampalatayang gumagawa, at ang pananampalatayang may bisa sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. This is Pastor Jay Nasuelo greeting you a blessed day. Hallelujah! Alam niyo po ba ang application ng pananampalataya sa ating buhay? This never happened by accident or by chance. Amen? Hindi ito aksidente o chance lang. Because faith is a decision. Kapag ikay naniwala, ito ay isang desisyon. Alam niyo po, more than you know, faith should be the way of life ng mga taong naniniwala sa Diyos. This is a way of life for God's people. Sabi nga ng 2 Corinthians chapter 5 verse 7, for we live by faith and not by sight. So ang liwanag na sinabi ng scripture yun, the way you should live should be by faith. May paniniwala. Sabi ng Hebrews chapter 11 verse 6, and without faith it is impossible to please God. So your faith connects you to God. So if you want to have a working faith, you need to make it work. Tandaan nyo yun. Kung gusto nyo gumagana ang pananampalataya nyo, hayaan nyo itong gumana. If you will look on Romans chapter 12 verse 3, ang Diyos binigyan tayo ng measure of faith. Hindi sinabi ni Scripture kung gaano kalaki, but sinabi ni Scripture, measure. So, ibig sabihin, ikaw at ako may pananampalataya. So, there is no such thing as no faith for God's people. Amen? Walang ganun. Kapag ikaw ay kaya sa Diyos, imposibleng wala kang pananampalataya. You have faith. Amen? Because God has given a measure of faith. So, what most of us encounter is that our faith is not working as it is intended by God. Yun ang issue. May pananampalataya tayo. Ang problema lang, hindi umaandar sa paraan na dapat na umandar. Amen? Hallelujah! Kaya nga, believing with our heart is a man's responsibility. Responsibilidad mo yan. God gave us faith, but He will not do the believing for you. Hindi ang Diyos ang maniniwala para sa iyo. Amen? It's your job to believe. Kaya, right now, God is calling our attention. It is your decision to make, to believe God, to believe His Word. Kaya remember, you receive all the promises of God by faith. Yan ang sinabi sa Romans chapter 4. So, tumatanggap tayo sa Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. Pero kapag ang pananampalataya natin does not seem to be working in a current or a certain situation, wala na pananampalataya mo, hindi umandar, hindi nangyari doon sa isang sitwasyon. This is the thing that you need to do. You need to find out from God and His Word how to make that faith works. Tignan mo kung saan parte ang may kulang, saan parte ang may mali. So today, yan ang very exciting thing na pag-aaralan natin. We will learn how to have a working faith. Amen? Paano ang kakaroon ng pananampalatayang umaandar? Pananampalatayang may nangyayari. So right now, before we pray, let's read our scripture in Matthew chapter 8, verse 5 onwards. So basahin natin, no? This is about the faith of the centurion. Okay? Sabi dito ng scripture sa Matthew chapter 8, verse 5. Pagpasok ni Jesus sa Capernaum, lumapit sa kanyang isang opisyal ng hukbong Romano at nakiusap, Ginoo, ang aking katulong ay paralisado. Siya po'y nakaratay sa bahay at lubang nahihirapan. Sinabi ni Jesus, pupuntahan ko siya at pagagalingin. Ngunit sumagot sa kanyang opisyal, Ginoo, hindi po karapat-dapat na puntahan pa ninyo sa aking bahay. Sabihin lamang po ninyo at gagaling ang aking katulong. Grabe ang pananampalataya niyo. Ako'y nasa ilalim ng mga nakakataas na pinuno at may nasasakupan din mga kawal. Kapag inutusan kong isa, pumunta ka roon, siya'y pupunta. At isa na may halika at siya'y lumalapit. Kapag sinabi ko sa aking alipin, gawin mo ito, ginagawa nga yun. Amen? Namangha si Jesus, verse 10. Nang marinig ito sa sinabi sa kanya nang sinabi niya sa mga taong sumunod sa kanya, tandaan ninyo, hindi pa ako nakakita ng ganitong kalaking pananampalataya sa buong Israel.
Talon natin sa verse 13. At sinabi ni Jesus, opisyal, umuwi ka na. Mangyari ang hinihiling mo ayon sa iyong pananampalataya. Sa oras ding iyon ay gumaling ang katulong ng kapitan. Praise God, tayo po'y manalangin. Aming Ama sa langit, sa oras nito, samahan mo kami ng iyong Espiritu Santo. Kataya mo makita namin ang isang pananampalatayang umaandar, isang pananampalatayang nang may nangyayari, isang pananampalatayang mula sa Diyos na nangyayari ang dapat mangyari. Salamat, Lord. We ask this in Jesus' name we pray. Amen. Today we will learn how to have a working faith. Yung pananampalataya, kapag ikay nag-umpisang manampalataya, may nangyayari. This is number one thing. How to make it work? Number one, develop your faith. It's clear. You need to develop that faith. Sabi nga ni Scripture kanina, God has given us a measure of faith. So what you need to do with that measure is you need to develop it. Kaya nga if you want a faith, your faith to work as God created it to, you need to decide. Kailangan mag-desisyon na i-develop ito. It's not up to God to grow your faith. Amen? Hindi trabaho ng Diyos yan. It is up to you. Amen? He has given us a measure of faith, and it is your job to develop the measure you receive from God. Trabaho mo yun. So today, amen, ang tanong, Pastor, paano ko ba i-develop pananampalataya ko? Okay, you develop your faith by the Word of God. That's how simple it is. If you want a faith that works, you develop it, and you develop it by the Word of God. Katulad doon sa Matthew chapter 8, yung story na binasa natin, yung centurion, meron siyang servant na paralyzed and suffering terribly. Lumapit siya kay Jesus, and he asked Jesus to heal his servant. At ang sabi ni Jesus Christ, would I come and heal him? Pero sabi ng centurion, grabe sagot ng centurion eh, Lord, I do not deserve to have you come under my roof. But just say the word, and my servant will be healed. Matthew chapter 8, verse 8 sa International Version. So yung sinasabi ni Scripture, sabihin mo lang, gagaling ang aking alagad. Kaya nung narinig ni Jesus yan, Jesus was amazed and said that this man had great faith. Hallelujah! Yung taong ito may malaking pananampalataya. Jesus recognized that the centurion was using his faith as Jesus was using it. Yun ang nakita ni Jesus. Grabe, amen? Kung paano ginagamit ni Jesus kanyang pananampalataya, ganun din ginagamit ng taong ito. So at that moment, ito nangyari. The servant was healed. Thank you, Lord. Alam nyo, this was an example of the highest form of faith. Yung centurion na-recognize niya the authority of the words of Jesus. And he based solely his faith on His Word. Kung ano sinabi ni Jesus, yun yun. Hallelujah. Kaya nga today, God is calling our attention. Anak, where are you basing your faith? Are you basing on faith on what the things you see or on the things that you hear? Today, God is calling our attention to base our faith solely on His Word. Kaya nga, if you want to develop that faith, you need to have the Word of God. Amen? Hindi yan suggestion. It is a command. If you want a faith that works, you need the Word of God. Sabi ng Romans 10:17, so then, faith comes by hearing, and hearing by the Word of God. It is by the Word of God. When you hear it, faith comes. Kaya nga, the Word of God is the source of your faith. Source yan. Diyan ang gagaling. So the strength of your faith will be in direct proportion to the amount of the Word of God that you fed into and allow into your life. Ganun yun. Ulitin ko, ang laki ng pananampalataya mo ay nakabase sa laki ng salita ng Diyos na inaalaw mo sa buhay mo. So get on the Word of God, amen. Find out what God thinks about your situation. Think His thoughts and His instruction from the Word of God and believe them. Instead, kaysa doon ka umasa sa mga natural circumstances na naririnig mo. Kaya sabi nga ng Hebrew chapter 12 verse 2, looking unto Jesus, the author and finisher of faith.
So, this is a question. How do you look to Jesus? Sabi ng Scripture, look unto Jesus. How to look to Jesus? By looking to the Word. Because Jesus and the Word are one. Kaya keeping your eyes on Jesus, kung gusto palagi nakatingin kay Jesus, it means you meditate on and acting on the Word of God. And not on the situation or the circumstances you are. Kaya katulad si Abraham, kung titignan yung story niyan, even when there is no reason for hope, he kept hoping. Umasa siya at naniwala siya that he would become the father of many nations. Kasi sinabi ng Diyos sa kanya that how many descendants you will have. Marami ka, you will be father of many nations, sabi sa Romans 4:18. Alam nyo, yung pananampalataya ni Abraham, hindi nanghina. Even when he faced the fact that he was very old, matanda na talaga siya. Pinangakuan siya ng Diyos at the age of 75 at nagkaroon siya ng anak at the age of 100. Yung kanyang asawa, baog. Amen? It was good as dead. Because he has the Word of God. Naniwala siya doon and he never wavered. He did not even waver on God's promise. And he was fully persuaded that God had the power to do what He said. Praise God. Kaya, the key to a working faith is meditating and acting on the Word of God. That is the key. You need to develop that faith. Now, to develop that faith, balikan natin. Go to the Word of God. Find out what God says about your circumstances. Start believing it. And the moment you act on the Word, it will cause Jesus to be involved in your life and become real to you. Tandaan niyo po to. Ang salita ng Diyos is our manual for having and living a faith-filled life. So number 1, how to have a working faith, develop it. Amen? By the Word of God. Number 2, how to have a working faith, get your heart fixed. How? Be established in the Word of God. Let that heart be fixed. If you want a working faith, you need to get your heart fixed. Hallelujah. Amen. Alam nyo, maraming tao believe the Word. Sa isip lang. Ang issue kasi is their heart are not established in it. Yung puso may problema. Sinasabi ng isip naniniwala, pero ang puso hindi. So to have a faith working to be able to receive what God has said in His Word, kailangan mong ma-establish o kailangan maging rooted ka and grounded ka sa Word of God. Amen? At yung makarating ka sa place wherein feelings or what you see, what others say, or what the devil can do will not move you. Yun. Kaya nga, kailangan natin maging established na kahit anong marinig mo, kahit anong maramdaman mo, kahit anong sabihin ng demonyo sa gawin ng kaaway sa'yo, you are established that what God has said, He will do. Ang tanong ngayon, Pastor, how will I do it? Okay. Dapat dumating tayo sa point na you need to have a revelation concerning the Word of God in your situation. Mahalaga yun. Yung salita ng Diyos, dapat may revelation ka dyan. Okay. When in terms of healing, you know that God really heals. Hindi lang alam mo sa isip mo. Pero yung salita ng Diyos, rooted sa puso mo. Amen? And you need to make a big decision that you will not be moved but by what you feel or see, and that you will be only moved by the Word of God. Ang tanging magbubublag sa iyo salita ng Diyos. Grabe yung pananampalataya na to. Katulad yung centurion, amen? Yung puso niya was really established in the authority of the Word. That when Jesus say the word, nung sinabi ni Jesus that His servant will be healed, naniwala siya na it will be healed. Sabi nga ng centurion, Lord, I do not deserve to have you come under my roof. But just say the word. Just say the word. Sabihin mo lang. And my servant will be healed. Then Jesus said to the centurion, go, let it be done just as you have believed it. It would. Matthew chapter 8, verse 8 and verse 13. Nung sinabi ni Jesus, sige, ayon sa pananampalataya, magaling na yung iyong alagad, yung iyong katulong. At that moment, his servant was healed. This thing will also happen to you when you establish yourself in the Word of God.
Amen. Kung titignan nyo, Pastor, parang hindi ko kaya. But you need to believe that it is possible. That when God said it, you just take it. Walang pinagkaiba yan. Kapag ikay nagpakonsulta at sinabi ng doktor, may sakit ka, ganito, ganyan, ganyan, di ba naniniwala ka lang, take ka ng gamot para gumaling yung sakit mo? You establish yourself to the words of those doctors. Right now, God is calling you. He has a word for you right now. And God is calling you to allow Him, allow yourself to establish this word in your heart. Na pag sinabi ng Diyos, totoo yun. Kaya God is calling you, get your heart fixed. Hallelujah. Kaya remember, God has exalted this word above His name. Amen? Sabi nga, His name is very powerful. But sabi ng Psalms 138 verse 2, for you have magnified your word above all your name. Grabe. Kaya in fact, yung salita ng Diyos, God elevate His word to the same level of importance as His name. Kaya yung salita niya at ang kanyang pangalan, they are all important. So to live and operate like God, you need to put the Word of God first place in your life. Maging unang salita ng Diyos. Like Abraham. When God promised him to be father of many nations, he did not consider himself as good as dead. Tanda na siya. Since he was about 100 years old. But rather, he kept on believing. And he was fully persuaded that God has a power to do what He has promised. Sabi sa Romans chapter 4, verse 19 and 21. So, despite his age, and his wife, yung kanyang asawa, si Sarah, whose womb was also dead, matanda na kasi, tsaka baog pa. They were able to born a son as God has promised. Glory to God. Hallelujah. Amen. Nangyari yan. Okay? Kaya nga today, God is calling us. Establish our faith in His Word. Kaya if a believer desire for God to become involved in everything that he does, he must do what the Word of God says to do. The truth is, most believers don't have an issue with faith. Totoo lang, wala talaga tayong issue sa faith. What we encounter is we have a word problem. Yun ang issue. May ginagawa tayo na Lord ang measure of faith. So may faith tayo. Sinabi lang ng Lord, kapag meron kang pananampalataya kasi laki ng butil ng mustasa, I mean, as big as a mustard seed, little. So we don't have issue on faith. Maliit, malaki, as long you have a faith, it works. Ang problema lang kaya hindi nagwo-work ang ating faith. Meron tayong word problem. Yung ating pananampalatayang binigay ng Diyos sa atin has no foundation. Walang matungtungang basehan because God's word is missing. Kaya God is calling you, anak, balik ka sa salita ko. Keep on meditating on the word of God until it become first place in your life. Amen? So you need to fix your heart by establishing your heart in the Word of God. Until you renew your heart and mind by the Word of God, then you will be established, okay, doon sa salita ng Diyos at sa will ng Diyos. Kaya remember, a believer with an established heart is unwavering and never doubt. Kapag ang puso mo established sa salita ng Diyos, hindi ka magdududa. Kasi yung heart niya ay fixed. He is fully aware that if God is for him, nothing can stand against him. He has the word of God and act on it. Kaya, kapag dumating naman ang panahon, yung kanyang pinanampalatayanan ay hindi agad mangyari. Dahil established ang puso niya, meron siyang patience. He will patiently stand on the word of God until he receive the promise of God. Ganun kagrabe pag-establish tayo sa word. Kaya nga, a believer with an established heart will not turn back, but it is constant. Palaging nandyan. Kaya remember, the world's way, ang paraan ng mundo, remember this, is temporal and subject to change. But this is very important. The Word of God works 100% all the time. Hallelujah! Amen?
When you stand in the Word, it always works 100%. So establish yourself in the Word of God. That's number 2. And number 3, how to let that faith works in you. Speak it in your mouth. Speak your faith. Speak it in your mouth. Hallelujah. Kasi nga, yung pananampalatayang naipon nyo sa puso nyo. Sabi nga natin, faith is in 2 places. First, in your heart. Second, is in your mouth. You store, you deposit God's Word, the source of faith, in your heart, and you release it by your mouth. Kaya you need to speak your faith. Every word you say, whether you realize it or not, it carries something. Merong bisa yan. The word can carry fear or hate or in short, destruction. It also bring love and faith, or in other words, bring life to those who hear it. Kaya nga, more than you know, words are the most powerful weapon on earth. Remember that. Kaya nga, kung may magsasabi kayo something about your daughter, about your children, speak good things to them. Because that is the powerful thing na binigay sa atin Diyos. It will not just affect others, but it can also control your destiny and others. So use words that builds up and lifts up. Amen? Kaya mo yan. Katulad dito sa centurion na to. When Jesus said that He would come and heal His servant. Alam mo, sabi na lang centurion, just say the word and my servant will be healed. And inelaborate pa niya that he was a man of authority with soldiers under him. If he said to the one that, go, he goes. And that one, come, and he comes. And we say this, isang servant niya, do this, and he do that. Amen? Sabi sa Matthew chapter 8, verse 9. Kaya nga yung centurion, naintindihan niya yung words have power. Naintindihan ng centurion niya. Yung kapitan. He knew that every word comes out in our mouth has the authority to directly affect our life for good or for bad. Kaya nung narinig ni Jesus Christ siya, na-amaze siya. He was amazed. Grabe. Sabi niya, go, let it be done just as you believe it would. And his servant was healed at that moment. Sabi sa Matthew 8:13. That is the power of spoken faith. Yun ang bisa nun. Kaya nga sa atin, ibig nagsasalita kayo na negatibo, God is calling you, reminding us, my son, stop it. Don't call your daughter, your son, your children, people around you losers. Call them victorious, mighty in the land. Kaya nga, if you want a working faith, you need to get your faith from your heart into your mouth. Sabi nga, the abundance of the heart, the mouth speak. So you need to speak what you believe. You must be committed to align every word in your vocabulary with God's word, following the Holy Spirit guidance. At paano natin gagawin yan? Pastor, paano kaya alam yung salita ko? Simple lang. Balik tayo sa basic. It is by feeding your spirit with the Word of God. Doon tayo babalik. Kasi habang minemeditate natin ang salita ng Diyos, it will nourish your spirit and change the image you have inside. Pag pinag-aaralan mo sa salita, babago yung takbo ng utak mo. Then your confession or your words that will come out in your mouth will line up with the will of God. Kaya nababago ang sinasabi natin. Kung dati puro mura tayo na nakilala na si Kristo, kaya praise the Lord. No? Kaya remember, words are container. Ang ating salita, lalagyanan niya. They carry life and they carry death. At yan ang desisyon na gagawin mo. Ano ang pupunuin mo ng buhay? Ang kamatayan ba o ang buhay? Hallelujah! Kaya sabi ng Proverbs 18:21, death and life are in the power of the tongue. Kaya we need to be watchful on the things that you're saying. Negative declaration will bring you to defeat. So make a decision right now to speak faith based on the Word of God. Katulad ni Peter. When Peter ministered to a lame man as they were going, kasama ibang disciple, going to the temple. Amen, nakakita siya ng lame person doon. Amen. Hindi makapaglakad, pilay. Amen. Amen. He spoke only, hindi niya sinabi, ay, you're lame. Hindi niya sinabi ganun. He spoke only the desired result he want to see. Sinabi niya yung gusto niya makita.
Kaya sabi niya, in the name of Jesus Christ of Nazareth, rise up and walk. Grabe. Acts chapter 3 verse 6. Tumayo ka at lumakad. Kita nyo, yung taong hindi makalakad, the lame's feet, amen, and ankle received strength. Lumakas bigla. And he started to live. Naglulundag siya entered the temple praising the Lord. Hallelujah. At paano nangyari yan? How this thing happened? Peter released the force of faith by his word. That's how it works. Kaya nga sa buhay natin, if you want to release the faith that you have deposited in your heart, you need to speak that word. So as believers, we must learn to have confidence in our faith. Amen? Kailangan din natin kumpiyansa sa ating pananampalataya. Bakit? It is the faith given by God to us that release the power of God to bring our words to pass. Bigay ng Diyos siya. Kaya kailangan may kumpiyansa ka sa bigay ng Lord. Sabi nga na Mark 11 verse 23, but believes that what they say will happen and it will be done for them. Pag pinaniwalaan mo raw mangyayari, ang sinabi mo mangyayari yan. Kaya we must believe that when we speak our faith, what we say will happen. Not just a few words, but all the words we speak will come to pass. Kaya nga, when faith speaks, the word responds. Hallelujah! Praise God! Bilang pang conclusion, faith will always work for you. Amen? Hindi nawala ng bisa ang pananampalataya. It's always there. It's a gift from God. So no one can stop your faith, even the devil, from working. Tanging ikaw lang. If you turn back, and if you doubt, you waver, you stop your faith working. But until you believe, no one can stop it. If you allow yourself to listen to outside influences, you can be moved to turn off your faith. Pag ka nakitingin ng tingin, because magdadoubt ka. But if you resist those things that are contrary to the Word of God, you will see the result of the Word of God. So if you want your faith to work, first, develop it by feeding on the Word of God. Second, fix your heart by establishing your heart in the Word of God. Kaya nga gawin nyo, you find out what the Word of God says about your situation. Focus your eyes on it. Focus mo sa rin. Last, speak it in your mouth. Sabihin mo sa iyong bibig. Say what you believe. Say it all the time and get ready to receive it. Kaya nga, if you do this, you will see your faith on another level. You see faith working. You will have what you believe. You will see the power of God working in your life. Amen? Kaya nga, you will have a working faith that moves mountain and nothing will be impossible for you. Hallelujah! Do you receive it? In Jesus' name, amen and amen. Today, we will not end this broadcast without giving you a chance to receive Jesus. If you put your faith in Jesus, I do believe your faith starts to work because He is the author and finisher of our faith. Hallelujah! If you want to accept Jesus in your life, just follow this simple prayer na pare ko na pray. Sabi mo, Lord Jesus, today, forgive me for all my sins. Cleanse me from all my iniquities. Lord Jesus, I accept you as my Lord and my Savior. Be with me forever and be my Lord. In Jesus' name we pray. Amen. If you accept Jesus in your life, naniwala ko na born again ka, kaya hinahamon kita, basa ka ng Bible. Amen. Faith, if you want to grow that faith, you need this word. Amen. You read your Bible. Amen. You meditate it. You study it. Amen. You pray to God. And attend ka na church so wherein nagtuturo na si Jesus ay Panginoon at ang Diyos. Hallelujah. And let us pray. Father God in heaven, thank you for the opportunity to share this wonderful message that you've given us. Father, I pray sa lahat ng makinig, hayaan mo, let their faith grow in Jesus' name. Let that faith work in Jesus' name. And let the word in us grow and grow and grow and grow in Jesus' name for your glory. Kaya Lord, pagpalain mo lahat ng mga nakikinig ngayon, ingatan, samahan mo sila, pagpalain, palusugin mo, si may sakit, gumaling, in Jesus' name, sino man dumara sa mga pagsubok, dalangin namin sila lahat ay magtagumpay. At hayaan mo ang maganda, pinagpalang buhay ay kanilang maranasan. Salamat, Lord. I speak the blessing of God upon their lives. In Jesus' name we pray.
Amen and amen. Thank you for being with us. Thank you for hearing this message of the Lord. Today, if you're watching YouTube, please don't forget to subscribe in our channel, Sigaw ng Tagumpay, and share it. Please share it to others. If you are watching right on Facebook, please follow our page, Sigaw ng Tagumpay, and share it with your friends. Aniwala kung paano ito naging pagpapala sa inyo, naging pagpapala rin ito sa marami. Thank you for sharing your time, and we are happy to be with you. So, in behalf of Perfect Church Worldwide Ministries, ating Spiritual Director, Bishop Rose M. Nasuelo, ating Senior Pastor, Reverend Dr. Alex Nasuelo, ito po inyong lingkod, Reverend Dr. Jane Nasuelo, Pastor Jane Short, with my wife, Elisa, and my daughter, Shaleb, saying that we love you, Jesus loves you, and Jesus is Lord. To God be the glory. Hallelujah!